Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Glenn. Taong 1982, probinsya ng Capiz. Gino, matagal pa ba yan? Gagabihin na tayo sa daan eh. Ang sabi ko naman sa'yo, dapat yung sasakyan na lang namin yung dinala natin. Hindi na sana tayo nag-aaberya. Tignan mo, napakadilim na oh. Wika ni Glenn, edad 22 anyos. Kasalukuyang nasa biyahe ang magkakaklase para sa camping trip sa isang kakahuyang nasasakop ng lugar ng Capiz. Saglit na lang to, huwag kayong mainip. Pinatignan ko naman to kay Mang Dan kanina bago umalis sa bahay. Ayos naman daw. Aayusin pala. Teka lang ha, ito na oh. Tugon ni Gino, edad 21, matalik na kaibigan ni Glenn. Simula elementarya magkasama na silang dalawa. Bigla na lamang tumirik ang sasakyan sa liblib na lugar habang papunta sa destinasyon niya. Matagal pa ba, Gino? Nakakatakot na dito. Baka mamaya may lumabas na lang dyan na mandurukot. Dapat talaga hindi na ako sumama. Kayo kasi ang kukulit niyo. Ayan tuloy. Nadamay pa ako sa kamalasan niyo. Hay. Wika ni Ingrid, isa sa mga kamag-aral nilang babae. Pilit itong isinama nila Gino dahil sa may mga kamag-anak ito sa lugar na pupuntahan. At isa pa, hindi sa kanila sasama si Janice, isa sa mga kaibigan nila sa paaralan. Tama si Ingrid. Nakakatakot dito, no? Sana naman maayos yun na yan na makaalis na tayo dito. Iba na ang pakiramdam ko bakit? Umaanda na naman ba yung pag-espiritista mo, Janice? Huwag ka namang manakot. Kita mo nang kinakabahan ako Ano ba kasing problema, Gino? Wika ni Ingrid. Habang nagtatalo ang mga magkakaibigan, bigla silang nakaramdam na malakas na bugso ng hangin. Kasabay ng tila pagdaan ng anino na bigla na lamang nawala sa sinag ng buwan. Gino, nakita mo ba yun? Napakalaking paniki naman yata nun. Wala pa ba? Bilisan mo, tara na! Pagmamadali ni Glenn, mabilis namang pumasok ang dalawa sa sasakyan ng masigurado ni Gino na maayos na ito. Ngunit nang subukang patakbuhin, ayaw pa ring umandar. Kahit ilang beses subukan ay wala pa ding nangyayari. Glenn, mukhang kailangan ng kaunting tulak. Bilisan mo na! Wika ni Gino. Natatakot man walang nagawa si Glenn. Bukod kay Gino, siya lamang ang lalaki sa magkakaibigan. Ngunit hindi ito magawang maitulak ni Glenn. Lumabas pa si Janice para tumulong, habang si Ingrid naman tila sinusumpong na ng hika sa sobrang takot. Glenn, tutulungan na kita. Mukhang hindi paniki yung nakita mo Bilisan mo, dali! Wika ni Janice. Hindi nagtagal umandar na din ang sasakyan. Kaso ang problema, may papalapit sa kanila na nilalang. Sumigaw si Glenn na papasukin si Janice. Nang tuluyang makapasok, binilisan na ni Glenn ang takbo papunta sa sasakyan. Gino, bilisan mo! May aswang sa likod! Wika ni Glenn. Pinatakbo ng mabilis ni Gino ang sasakyan. Habang nakikita sa salamin ang nilalang,
pilit itong humahabol sa kanila. Mabagsik at nakakatakot ang itsura at putol ang katawan. Nagdarasal naman ng magkakaibigan na sana wag huminto ang sasakyan. Dahil sa oras na mangyari ito, baka yun na ang kanilang katapusan. Ingrid, kumalma ka. Baka anong mangyari sa'yo niyan? Huminga ka ng malalim. Dahan-dahan lang. Wika ni Janice. Pilit nitong pinapakalma si Ingrid. Nahirap nang huminga ng mga oras na yun. Mabuti na lamang ay nagawa nilang makalampas sa daang ito. Bumungad sa kanila ang kalsadang may iilan ng sasakyang dumaraan. Doon lamang nawala ang manananggal na humahabol. Wala na yata. Ay salamat. Akala ko katapusan na natin kanina eh. Grabe. Nakakatakot pala talaga yung itsura ng aswang. Gino, wag na tayong dadaan doon sa tinatawag mong shortcut ha. Imbis na mapadali yung daan natin eh. Baka buhay natin yung mapabilis. Wika ni Glenn habang naghahabol ng hininga. Malay ko bang masisiraan tayo? Tsaka hindi ko naman inaasahan na may aswang doon. Magpasalamat na nga lang kayo. Magaling akong magmaneho eh. Teka Ingrid, ayos ka na ba? Tanong ni Gino. Nakita niyang namumutla na ang dalaga. Subalit nang makuha naman ni Janice ang gamot, unti-unti nang bumuti ang lagay ni Ingrid. Ilang saglit pa, sumapit na ang bukang liwayway. Teka Gino, malayo pa ba tayo? Nangangalay na ako sa kakaupo eh. Tsaka nagugutom na ako dahil sa humabol sa atin. Sana naman eh, walang ganun sa pupuntahan natin. Ingrid, total may kamag-anak ka naman doon. Meron bang aswang sa lugar nyo? Tanong ni Glenn. Ang dami mo namang tanong Glenn. Isa-isa lang. Tsaka ikaw naman yung pumili ng lugar ah. Isa pa, nandito na tayo. Sayang naman yung biyahe natin kung hindi natin masusulit. Wika ni Gino. 7:00 na nang makarating sila sa lugar nila Ingrid. Masarap ang simoy ng hangin. Amoy mula doon ng karagatan. Ay, sa wakas nakarating din. Tara na. Ipapakilala ko kayo sa mga kamag-anak ko. Janice, halika samahan mo ko. Wika ni Ingrid. Ipinarada lamang ni Gino ng maayos ang sasakyan. Sumunod na sa mga kaibigan. Malawak ang tahanan ng kamag-anak ni Ingrid. Payak ngunit maganda ang disenyo. Abay, tignan mo nga naman. Nandito ang maganda kong pamangkin. Kumusta ka na, iha? Tanong ng tiyahin. Natawagin na lang natin sa pangalang Pasita. Mano po, tiya? Ayos naman po. Mga kaibigan ko nga pala. Ano bang pakay nyo dito, iha? Matagal na mula nung huli tayong nagkita ha. Nagkayayaan lang po kaming gumala. Dito po namin naisipang pumunta. Tutal, maganda naman ang kakauyan dito. Tsaka, sakto sa mga hilig ng mga kasamahan ko. Wika ni Ingrid. Matapos maipakilala isa-isa ang mga kasamahan, kagad naman silang pinaghanda ng makakain ng tiyahin. Habang sila naman, nasa sala at nagpapahinga. Presko ang hangin at puro puno lamang ang makikita sa labas. Mag-isa lang ba yung tiyahin mo dito? Ang laki ng bahay niya, no? Tsaka, ganito yung magandang bakasyonan. Walang kalapit na bahay.
walang maingay. Wika ni Glenn. Mas lalo na kapag napunta kayo sa gubat, mabibingay kayo sa katahimikan. Ha 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 ha. Wika ng lalaking nasa pintuan. Magandang araw po, Tiyo. Mga kaibigan ko po. Mukhang pumapayat po kayo ha. Wika ni Ingrid sa tiyuhin, kasabay ng pagmano. Tumayo din naman ang mga kasamahan at nagmano kay Tio Conrado. May katangkaran ang tiyuhin. Ay nako, yang tiyo mo. Ewan ko ba kung anong pauso. Panay gulay na lang ang kinakain. Ayaw nang tumikim ng karne. Kahit ihain ko na sa harapan niya, nagbabagong buhay na daw siya. Wika ni Tia Pasita. Makikita ang pagtataka sa mukha ni Glenn sa sinabi ng tiyahin. Ngunit bigla namang inilihis ni Ingrid ang usapan. Nagtanong tungkol sa ilog na naroon malapit sa kanila, kung maganda pa din bang paliguan. Abay, oo naman iha. Tulad pa din ng dati. Malinis at napakasarap paliguan. Medyo bihira na nga lang din kami magawi doon mula nang pumunta ng syudad ang pinsan mo. Alangan naman na kaming dalawa lang ng tiyuhin mo. Matanda na kami para maglibang. Ang mabuti pa heto, halina kayo at kumain na muna. Wika ng tiyahin. Uy, adobo! Sakto, kagabi pa ako nagugutom Hindi na po ako mahihiya. Glenn, Janice, tara na kumain na tayo. Wika ni Gino. Nagmamadali na itong maupo sa hapag. Sabik na matikman ang mainit pa na adobo ni Tia Pasita. Habang si Janice naman tila wala sa kondisyon na kumain. Kaya nagpahinga na lamang ito. Nakalimutan ng mga kasama na hindi talaga kumakain ng baboy ang dalaga. At isda lamang ang paborito. O siya, maiwan ko muna kayo. Mamaya Ingrid kapag may oras kayo puntahan mo ko doon sa may nyogan. Ipagunguha ko kayo ng buko. Wika ni Tio Conrado. Habang papalabas ng tahanan. Sarap na sarap ang magkakaibigan sa kinakain. Habang si Tia Pasita naman, nakatayo lamang sa gilid at pinagmamasdan silang kumain. Pilit pa nitong hinihikayat si Janice na tikman man lamang ang luto. Naroon lamang ito sa sala. Nakahiga sa isang pahabang upuan. Natapos na lamang kumain ang mga kaibigan. Hindi pa rin gumagalaw sa pwesto ang dalaga. Matamlay. Nahihiya itong magsabi na nagugutom siya. Sa oras na sabihin na ayaw niya ng adobo, baka ano pang isipin ni Tia Pasita sa kanya. Nang ilabas naman ng tiyahin ang kakanin, nabuhayan si Janice. Isa sa mga hilig ng dalaga ang matatamis na pagkain. Oh, kain lang kayo ng kain mga ihot iha. Marami pa niyan sa kusina. Hindi naman namin alam na pupunta kayo dito. Kung alam lang sana namin, nakapaghanda kami ng lulutuin para sa inyo. Hayaan nyo, mamayang gabi, ipaghahanda ko kayo ng masarap na nilaga. Wika ni Tia Pasita. Habang kumakain ng panghimagas, may natanaw si Glenn na isang matandang naglalakad. Padaan-dahan sa tahanan at nakatingin sa kanila. Tia Pasita, may bisita po yata kayong paparating Wika ni Glenn. Ngunit ayon naman kay Tia Pasita.
Hindi niya ito bisita. Ang matandang nasa labas ay si Aling Basyon na nangongolekta ng kaning baboy sa lugar. Matanda na ito at mabagal kumilos. Nilabas naman ni Tia Pasita ang matanda para iabot ang kaning baboy. May mga bisita ka pala, Pasita. Ang babata at ang gaganda ng kutis. Ang babango pa nila. Wika ng matanda, kasabay ng nakakalokong pagtawa. Aling Basyon, mga pamangking ko po sila. Kaya wag nyo nang pagkainteresan. Binibisita lamang nila kami dito. Tugon ni Tia Pasita. Napatingin naman si Glenn kay Ingrid. Nagtataka ito sa sinabi ng matanda. Ngunit maging ang dalaga, wala ding alam sa sinasabi ni Aling Basyon. Nakita nilang nakatitig sa kanila ang matanda, lalong-lalo na kay Janice. Ngunit nang maibigay naman na ni Tia Pasita ang kailangan ng matanda, kagad din naman itong umalis sa lugar. Tia, parang hindi ko po nakikilala yung matandang yun. Hindi naman siya nagpunta dito noong nagbabakasyon ako eh. Ano pong ibig niyong sabihin na huwag kaming pag-interesan? Tanong ni Ingrid. Hindi mo talaga siya makikilala. Bagong lipat lamang yun dito sa baryo natin. 1 taon na ang nakalilipas. Kamag-anak ng isa sa mga taga rito. Pero ang sabi-sabi, may kakaibang hilig daw yung matanda. Kaya iwas ang mga kabataan sa kanya. Pagpapaliwanag ni Tia Pasita. Anong klaseng kakaibang hilig po ba, Tia? Tanong ni Gino. Ang sabi ng mga taga dito, 1 beses nakita nila yung kumakain ng hilaw na karne sa bahay nila. Hindi ko lang alam kung totoo. Alam nyo naman ang mga chismis. Pero may 1 beses na naabutan niya na may kinakaladkad na bata. Mabuti nakita nung kapitbahay. Ang dahilan naman ng mga kamag-anak niya. Nag-uulyanin na at pagpasensyahan na lang. Pero duda kami. Tingin namin may saaswang yang matanda. Maalala ko nga pala. Iwasan nyo na lamang siya kung sakaling makita nyo sa labas. Wala ding magandang dulot kung makikipag-usap kayo sa kanya. Baka mausog pa kayo. Pagsasalaysay ni Tia Pasita. Dagdag pa ng matanda. Kahit ayaw man nila, naglalaan talaga sila ng mga kaning baboy na ibibigay dito para wag silang pag-initan. Kung totoong aswang nga ang matanda, baka sila ang pagdiskitahan kung wala silang maibibigay. Maalala ko lang pala, Tia. Kanina nung nasa biyahe po kami, hinabol din kami ng aswang na manananggal eh. Nasiraan po kasi kami. Doon sa isang parte ng shortcut na dinaanan namin. Akala namin hindi na kami makakarating dito. Totoo po bang bawang at asin ang pangontra sa kanila? Tanong ni Glenn. Abay, bakit ngayon nyo lang naikwento? Mabuti at hindi kayo napano. Sa pagkakaalala ko, yun nga ang pangontra. Pero hindi ko din talaga masabi kung epektibo. Hindi pa din naman ako nakakakita ng aswang. Pero mainam na din na lagi kayong may dalang bawang at asin. Kung sakali man. O siya, tama na yung mga kwentong aswang. Magpupunta pa ako ng palengke. Maiwan ko na muna kayo dito ha. Ingrid, ikaw na munang bahala sa mga bisita mo. Yung bili ng tsuhin mo. Baka inaantay kayo nun sa nyogan. Puntahan nyo maya-maya ha.
bili ni Tia Pasita. Maya-maya pa, umalis na ang tiyahin. Habang sila Glenn naman, nagyaya na puntahan na si Tio Conrado. Makalipas naman ang ilang minuto. Grabe, ang daming nyug dito, no? Sa kanila ba lahat ng to? Kaya pala malaki yung bahay nila. Sa pagkakaalam ko malaki din ang kita sa nyug at pagkukopra, di ba? Wika ni Glenn. Ngunit nang makarating sila sa taniman ng nyug, wala doon si Tio Conrado. Ang naroon lamang ay buko na nakaipon. Ito ang itinabi ni Tio Conrado para sa kanila. Gamit ang dalang itak, sinubukan nilang buksan ito isa-isa. Bagamat palyado sa paggamit ng itak si Glenn, buong sikap pa rin niyang sinubukang magbukas ng buko. Ginaya lamang nila kung paano ito ginagawa ng mga tindero sa syudad. Ay, ang sarap ng sariwang sabaw nito. Janice, halika, tikman mo to. Wika ni Gino, sabay abot ng buko sa dalaga. Nalibang naman ang apat na magkakaibigan sa pagkain. Nang makarinig sila ng mga pagsitsit sa kakahuyan, napatingin pa ito sa paligid, ngunit wala namang tao sa lugar. Sa pag-aakala na maaaring hayop lamang sa kagubatan ang nadinig, nagpatuloy lamang sila sa pag-uusap. Hanggang sa muli silang nakarinig ng mga pagsitsit. Mas malalakas na ito at tila mas papalapit pa sa kanila. Kaagad hinawakan ni Glenn ang itak at pumulot naman ng kahoy na pamalo si Gino. Teka, sinong nandyan? Lumabas ka! Hindi kami natatakot sa mga biro mo, ha? Ang mabuti pa, umalis ka na. May itak akong hawak! Banta ni Glenn. Ngunit walang sino man na lumabas mula sa damuhan niya, kung saan nila nadidinig ang mga pagsitsit. Dito lang kayo, Janice, ha? Titignan ko lang kung sino yung hayop na yon. Wika ni Glenn. Marahan itong naglalakad papunta sa pinagmumula ng sitsit. Sigurado itong may nagtatago sa likod ng damuhan niya. Ngunit nang hawiin niya ang damo, nagulat si Glenn nang makita ang malaking baboy ramo. Nag-umpisa itong habulin ang binata. Kaya kumaripas na ng takbo si Glenn pabalik sa mga kasamahan niya. Pinagbabato nila Gino ang mga balat at pinagkainan nila ng buko sa baboy. Tuloy-tuloy lamang sila sa paghagis ng kung ano-ano, hanggang sa natamaan sa ulo ang baboy ramo. Dahil sa lakas, nagpasuray-suray ang hayop. Nagkaroon ng pagkakataon si Glenn na tagain ito. Tinamaan niya ito ng 2 beses sa may ulo at katawan bago ito tumakas papasuot sa damuhan. Ayos, tara buli natin. Masarap yung gawing ulam, di ba? Gusto kong makatikim ng baboy ramo. Wika ni Glenn. Lumakas ang loob nito nang magawa niyang tagain ang hayop. Pakiramdam niya, kayang-kaya na niya itong patayin. Ngunit pinigilan naman siya nila Gino. Baka kung mapano pa sila kapag hinabol ito. Nagpasya na lamang sila na bitbitin ang ilang buko na naroon para iuwi na lamang sa bahay nila Tia Pasita. Hanggang sa mga oras na yun wala pa din si Tio Conrado sa nyogan. Grabe yung ginawa mo dun sa baboy. Kawawa naman. Sa tingin nyo, ayos lang kaya yun? Mabubuhay pa ba yung baboy? Tanong ni Janice. Malalim ang mga sugat na natamo nito mula sa pagtaga ni Glenn.
Dagdag pa sa mga pinsalang natamo sa mga pagbato nila. Ngunit ano bang pagpipilian? Kesa naman sila ang masaktan dahil sa pag-atake nito. Pagsapit ng dapit hapon. Ingrid, malayo ba dito yung palengke? Kasi mukhang natagalan si Tia Pasita eh. Anong gagawin natin dito? Pati yung tiyuhin mo, wala pa din. Tanong ni Gino na tila naiinip. Naubos na nila ang buko at ngayon tila muli na naman silang nakaramdam ng pagkagutom. May natira pa kayang adobo? Nagugutom na naman ako eh. Ang mabuti pa, tignan na muna natin sa kusina. Wika ni Glenn. Kagad namang pumunta sila Gino sa kusina at naghanap ng makakain. Nakita naman nilang madami pang kakanin at adobo. Kaya naisipan nilang ipainit muna ito. Teka, wala na tayong bawang at asin. Gusto ko pa naman sanang timplahan pa. Medyo natatabangan kasi ako eh. Sige na, initin mo na lang yan. Baka naubusan na sila Tia Pasita. Kita mo ang nasa palengke pa eh. At saka masarap naman, di ba? Bilisan mo na. Nagugutom na talaga ako eh. Wika ni Glenn. Bigla namang mula sa kwentuhan. Napatayo ang magkaibigan nang makarinig ng pagtili. Nagmumula ito sa sala. Tinig ni Janice at Ingrid. Sa labis na pag-aalala, napatakbo ang dalawang binata para alamin ang nagaganap kila Janice. Pagkarating sa sala, maging sila ay natigilan. Nakatingin ang dalawang dalaga sa bintana. Nakita nila si Aling Basyon sa labas ng tahanan. Nakatitig at nakangiti ng nakakaloko. Magandang gabi. Nariyan ba si Pasita? May itatanong lang sana ako sa kanya. Tanong ni Aling Basyon. Wala po si Tia dito eh. Bumalik na lamang po kayo bukas. Gabi na din po eh. Wika ni Glenn. Maaari niyo ba akong papasukin? Diyan ko na lang sana hihintayin si Pasita. Sige na mga iho at iha. Pamimilit ng Ale. Mas lalong natakot ang magkakaibigan sa nadinig. Hindi sila makapagsalita at nanatili lamang sila na nakatingin sa Ale. Abay, may paggabastos pala kayo. Hindi ba kayo tinuruan ng mabuting asal ng mga magulang niyo? Sigaw ng Ale. Galit na ang itsura ni Aling Basyon. Nagkikiskisan ang mga ngipin sa inis. Ang ipinagtataka pa ni Glenn ng mga oras na yon. Sa pagkakaalam niya, napakahina ng matanda kaninang umaga. Ngunit ngayong gabi, tila napakalakas at liksi nito. Mabuti na lamang maya-maya pa, dumating na si Tia Pasita. Ingrid iha, pakibuksan nga ng pinto at mabigat itong dala ko. Wika ni Tia Pasita. Doon lamang sila nakahinga ng maluwag. Sa wakas, naroon na ang tiyahin. Tia, si Aling Basyon po galing dito. Hinahanap kayo. May itatanong daw po sa inyo eh. Nagpupumilit pa ngang pumasok pero bukas naman po ang pinto. Pero hindi naman po siya makapasok. Wika ni Ingrid. Ayon sa tiyahin, tama lamang na hindi sila lumabas at naghintay lamang sa loob ng tahanan
Naitanong naman ni Ingrid kung nasaan ang tiyuhin. Simula magpaalam kaninang umaga, hindi pa ito bumabalik. Kagad namang dumiretso sa kusina si Tia Pasita para magluto ng nilaga, maging ng gulay para sa asawa. Ngunit sumapit na lamang ang 10:00 ng gabi. Wala pa rin si Tio Conrado. Hindi alam ni Tia Pasita kung saan ito nagpunta. Basta ang alam niya, nanguha lamang ito ng buko. Pero ayon naman kila Glenn, hindi nila naabutan si Tio Conrado sa Nyogan. Ang naroon lamang sa lugar, yung baboy ramong papasugod sa kanila. Ay nako, ano na naman bang nangyari dyan sa tiyuhin mo? Hindi naman yung ginagabi ng ganito sa kakahuyan. Ano na naman kayang ginawa ni Tio Conrado mo? Ang mabuti pa siguro, puntahan ko na sila kapitan para magpatulong sa paghahanap. Ito ang unang beses na ginabi ang tiyo mo. Nag-aalala na ako sa kanya. Wika ni Tia Pasita. Sinamahan naman ng 4 ang ginang papunta sa kapitan. Kagad namang pinaliwanag ni Tia Pasita ang sitwasyon. Wala din ito sa koprahan. Wala din sa mga kapitbahay na madalas nitong kainuman. Gusto sana ng kapitan na bukas na lamang hanapin at baka nasabit lang ito sa kung saan. Ngunit nagpupumilit si Tia Pasita na hanapin ang asawa. Kaya kasama ang ilang tanod, sinuyod nila ang kakahuyan. Sumama na din sila Glenn at Gino, habang sila Tia Pasita naman at 2 dalaga naiwan sa tahanan. Gamit ang sulo, marahan nilang sinuyod ang kakahuyan. Kayong dalawa, huwag kayong hihiwalay sa akin. Baka pati kayo ay mawala. Madagdagan pa ang hahanapin namin. Saan niyo ba huling nakita si Conrado? Tanong ng kapitan. Sa bahay po kaninang umaga. Ang sabi niya mangunguha lamang siya ng buko. Pero wala naman po siya nung pumunta kami. Tugon ni Glenn. Kapitan, hindi po ba delikadong gumala sa gubat ng ganitong oras? Kanina lang po inatake po kami ng malaking baboy ramo dito. Nataga pa nga po yun ni Glenn Tsaka bakit naman po dito pupunta si Tio Conrado? Huwag kayong mag-alala sa baboy ramo. Takot ang mga yon sa apoy ng sulo. Hindi ko din alam. Ang alam ko matatakutin si Conrado sa gubat. Kaya nga nagtataka ako na pumunta siya dito. Baka naman nasa inuman lang. Kaso talagang mapilit si Pasita Mamaya, babalik din tayo sa bahay nila. Huwag lang kayong lalayo ha. Mabilis makaligaw ang gubat sa mga dayo. Wika ng kapitan niya. Ngunit matapos magsalita, sakto namang hindi napansin ng magkaibigan. Napabulusok pababa na pala ang daanan. Nagkamali ng hakbang si Gino at nadulas. Napakapit ito kay Glenn kaya sabay silang pabulusok sa ibaba. Mabuti na lang, konting galos lamang ang nakuha ng dalawa. Subalit ang problema, hindi nila alam kung paano makakabalik sa mga kasamahan. Gino, ayos ka lang ba? Aray! Tanong ni Glenn. Hanggang sa napansin niya na may nakabaon pala na sanga sa braso. Dahil sa gulat, nabunot niya ito at sumirit ang dugo. Tinatanong mo ko? Ikaw nga yung hindi maayos Tara na, maghanap na lang tayo ng daan paakyat. Mukhang imposible na madaanan natin yung pinanggalingan natin. Napakatarik Isa pa, wala tayong dala na pang ilaw. Tugon ni Gino.
Umaasa lamang sila sa sinag ng buwan para makita ang daraanan. Nagumpisa ng maglakad ang magkakaibigan. Hanggang sa madinig nila ang boses ng mga kasamahan. Hinahanap na sila. Subalit wala silang makita na liwanag mula sa sulo. Gino, nadidinig mo ba yon? Ilog, natatandaan mo ba yung sabi nila Tia Pasita? Baka yun yung paliguan na nasa kwento nila. Bakit hindi tayo doon pumunta? Baka doon din pumunta sila, Kapitan. Mungkahi ni Glenn. Habang tumatagal, nangihina na ang binata. Patuloy pa din sa pagdugo ang sugat. Kung hindi ito maaagapan, maaaring maging malubha ang lagay ng binata. Nang marating nila ang tabing ilog, nabawasan ang pag-aalala ng dalawa. Mas maliwanag doon at kaunti lamang ang puno. Marahang hinugasan ni Glenn ang sugat, habang si Gino naman naghahanap ng patpat na magagamit bilang sandata kung sakaling may umatake sa kanila. Sa tingin mo ba, Glenn, hinahanap pa tayo nila Kapitan? Hindi pa naman tayo nakakalayo masyado, di ba? Baka naman kaya nating makalabas kahit wala sila. Ano, subukan ba natin? Tanong ni Gino. Halos hindi na makasagot si Glenn. Nanghihina na ito at hindi nakakayanin pang maglakad. Lalo pat walang kasiguraduhan ang daanan. Gusto sana ni Glenn na ireserba ang lakas sa oras na matagpuan sila ng pangkat ng kapitan. Ngunit lumipas pa ang isang oras. Nagsimula na silang mag-isip na wala ng tulong na darating. Nawala na ang mga pagsigaw sa paligid. Tanging kuliglig at mga palaka na lamang ang madidinig. Nang walang ano-ano, bigla na lamang silang nakarinig ng pagsitsit. Alam nilang hindi yon ang mga tauhan ng kapitan dahil medyo weirdo ang paraan. Tila mabagal at madiin. Gino, maghanda ka. Mukhang hindi lang tayo ang nandito. Wika ni Glenn. Tingin mo, sino kaya yan? Ganyan din yung nangyari sa ating kanina sa Nyogan eh. Mukhang nandito na naman yung baboy ramo. Hindi normal na hayop yung nakita natin kanina, Glenn. Tugon ni Gino. Namutla ang dalawa. Hindi baboy ramo ang bumungad sa harapan. Naroon si Aling Basyon, gumagapang papalapit sa kanila. Walang damit at tila tinubuan ng kung anong makapal na buhok. Gino, mauna ka na. Iwan mo na ako dito, pare. Pareho tayong mapapahama kapag naabutan niya tayo. Humingi ka ng tulong, bilisan mo. Wika ni Glenn. Sa kalagayan niya, alam nitong magiging pabigat lamang kung sabay silang tatakbo para kahit isa sa kanila ay maging ligtas. Ngunit nagmatigas si Gino. Imbes na tumakas, pumulot pa ito ng mahabang pamalo. Humarang ito sa harapan ni Glenn at buong lakas na iwinasiwas ang kahoy. Natamaan naman niya ang ale. Sinong mag-aakala na dito ko kayo makikita? Mga masasarap ang karne, sariwang sariwa. Hindi na kayo makakaalis pa sa gubat na ito. Lalo pat alam nyo na ang tunay kong pagkatao. Wika ni Aling Basyon. Muling sumugod ang nilalang hanggang sa may tumamang bato sa ulo ni Aling Basyon. Sa kabila ng panghihina at pagkaubos ng dugo, pilit pa ding tumutulong si Glenn. Ngunit malakas ang aswang.
Umangil ito at tila hindi man lamang iniinda ang bawat tama ng bato. Nagawa nitong atakihin si Gino at mapatumba. Kaya ngayon, napapaibabawan nito ang binata habang naglalaway. Glenn, pagkakataon mo nang makalayo. Umalis ka na dito. Pipigilan ko siya hanggat kaya ko. Bilisan mo! Sigaw ni Gino. Wala nang nagawa si Glenn. Dalawa lamang ang pagpipilian. Ang tumakas o tulungan si Gino. Ngunit hindi kaya ng binata na pabayaan ang matalik na kaibigan. Kaya imbes na tumakas, buong lakas itong sumugod at nandidiriman. Sinakal niya ang aswang para makaalis si Gino. Gino, bilisan mo. Kunin mo yung pamalo. Patamaan mo sa ulo. Utos ni Glenn. Kaya gamit ang buong lakas, hindi niya pinakawala ng aswang. Kahit anong mangyari. Kumuha ng malaking bato si Gino at buong lakas na ipinukpok sa ulo ng matanda. Kagad namang nawala ng malay si Aling Basyon dahil sa takot ng dalawa na magising ang ali. Tinapon nila ito sa ilog. Hinayaang anurin. Pinagmasdan lamang nila ito habang marahang papalayo sa kanila. Ano? Kaya mo bang gumalaw? Ayoko nang magtagal dito. Baka kung anong nilalang na naman ulit yung dumating eh. Wika ni Gino. Hanggang sa tumaas ang balahibo ng dalawa. Muli silang nakarinig ng pagsitset. Ngunit nakahinga sila ng maluwag nang makita ang kapitan. Mabuti naman at nahanap namin kayo. Buong akala ko kung napano na kayo. Ano ba yung mga narinig naming sigawan dito? May kaaway ba kayo? Tanong ng kapitan. Wala ho yung kapitan. May baboy ramo ulit na sumugod sa amin eh. Pero wala na po. Pinaanod na namin sa ilog. Pagpapalusot ni Gino, nag-aalala sila na baka hindi maniwala ang mga ito kapag sinabi nilang aswang si Aling Basyon at ito ang sumugod sa kanila. O kaya naman, mapaghinalaan silang mamamatay tao sa oras na makita ang katawan ni Aling Basyon. Niyaya na silang umuwi ng kapitan. Ngunit hindi pa rin nila natagpuan si Tio Conrado. Iniisip nila kung anong sasabihin at magiging reaksyon ni Tia Pasita kapag nalamang wala pa din ang asawa. Nang makarating sa tinutuluyan. Magandang gabi, Pasita. Wala talaga kaming nakita eh. Susubukan na lang namin bukas. Isa pa kamunti ka ng maaksidente ang mga binatang to. Sobrang delikado ngayon, lalo pat madilim na. Bukas na bukas hahanapin natin ulit ang asawa mo. Wika ng kapitan. Magkahalong lungkot at galit ang makikita sa itsura ng tiyahin. Nais na nitong magwala ng mga sandaling yon. Ngunit pilit pa ring pinipigilan ang sarili. Nang sumunod na araw, maagang dumating ang mga tao ng kapitan sa tahanan ni Tia Pasita. Walang tulog ang magkakaibigan. Maging ang tiyahin ay walang tigil sa pag-iyak. Ang bakasyon plano ng apat, nauwi sa trahedya. Wala pa din si Tio Conrado. Sinubukan muli ng dalawang binata na maghanap. Maging sa mga kabayanan. Naitanong na nila ito subalit walang nakakalam at wala ding nakapansin. Hanggang sa 2 araw pa ang lumipas. Maging ang kapulisan ay tumulong na ng mas mapabilis ang paghahanap. Makalipas ang 1 linggo.
Habang pabalik sila Glenn galing sa palengke, nakita nilang naglalakad papasok ng tahanan si Tio Conrado. Nagmamadali namang naglakad ang magkakaibigan. Hindi sila nagkamali. Naroon si Tio Conrado at tila gutom na gutom. Akala ko hindi na ako makakatakas. May biglang pumukpok sa ulo ko. Pagkagising ko, nasa kulungan na ako sa gubat. Hindi ko nakilala kung sinong may gawa Pero ilang araw akong naroon. Ang nakakapagtaka lang, hindi na ako binalikan ng nagdala sa akin doon. Pagpapaliwanag ni Tio Conrado. Nagpatuloy lamang ito sa pagkukwento. Dagdag pa ng tiyuhin. Sa loob ng ilang araw, wala itong kinain o ininom. Hanggang sa nagawa niyang makatakas, hinukay niya ang lupa gamit ang kamay para makatakas. Ngunit tila hindi kumbinsido sila Glenn. Wala naman itong makita na bakas ng paghihirap sa mga kamay nito. Iniisip ng binata na baka may pinuntahan ng matanda at ayaw lamang mabuking ng asawa. Pero ayaw naman nilang sirain ang kasiyahan ni Tia Pasita. Ngayon lamang nakabalik ang asawa. Gino, ikaw ba? Naniniwala ka ba sa sinasabi ni Tio Conrado? Tsaka ilang beses tayong gumala sa gubat kasama sila kapitan. Wala naman tayong nakita na kahit ano, di ba? Hindi din, Glenn. Tsaka ito pa. Bakit ayaw niyang ituro kila kapitan kung saan siya kinulong, di ba? Baka mamaya may iba pang dinukot at kinulong doon. Kahina-hinala talaga siya. Pag-uusap ng dalawa. Nagumpisa ng magduda ang magkaibigan. Hanggang sa isang gabi, naisipan nilang magmatiyag sa lugar. Tila may kakaiba kay Tio Conrado simula nang bumalik ito. Hindi sinasadya ng magkaibigan na makita na ginagamot ito ni Tia Pasita. May mga sugat ito sa likuran. Tila mga taga ng matalas na bagay. Naalala nila Glenn yung baboy ramo na sumugod sa kanila. Parehas na parehas ito sa pwesto kung saan niya nataga ang hayop. Ang buong pag-aakala ng dalawa, si Aling Basyon at yung baboy ramo ay iisa. Ngunit sa buong engkwentro kay Aling Basyon, ni hindi naman ito nag-anyong baboy ramo. Bukod dito, wala ding sugat sa likuran ng ali. Dito na nila napagtagpi-tagpi ang mga pangyayari. Nagumpisang mawala si Tio Conrado matapos ang pag-atake ng baboy ramo sa kanila. Maaring nagpagaling lamang muna ito ng mga natamong sugat. Napatanong si Glenn sa sarili, kung aswang si Tio Conrado, maaring aswang din si Tia Pasita. Kagad bumalik sila Glenn at Gino sa kwarto. Ginising nila si Janice at Ingrid. Gising, aalis tayo ngayong gabi. Delikado tayo dito. Ingrid, may alam ka ba sa pagkatao ng tiyuhin mo at ni Tia Pasita? Tanong ni Glenn. Ha? Bakit? Ang alam ko lang kapatid si Tia Pasita ng kinikilala kong nanay. Tsaka, ano bang nangyayari? Tugon ni Ingrid. Doon lamang nila nalaman na hindi pala sila totoong kamag-anak ni Ingrid. Kagad pinaliwanag ni Glenn at Gino ang mga natuklasan. Dahil sa nerbiyos, muling sinumpong ng hika si Ingrid. Habang sila Glenn naman, nakikiramdam kung tulog na ba ang mag-asawa. Nang makumpirmang tulog na si Tio Conrado at Tia Pasita, dahan-dahan silang papalabas ng tahanan. Subalit nang makarating sa pintuan, nakakandado ito, maging ang labasan sa kusina.
Anak ng... Ano nang gagawin natin? Tanong ni Gino. Kaagad namang nag-isip si Glenn ng paraan para makalabas doon. Kaya naisip nilang bumalik muna sa silid. Glenn, bilisan mo. Naririnig ko nang may naglalakad sa sala. Wika ni Janice. Papalapit ang mga yabag sa silid. Dahil wala nang pagpipilian. Tinignan ni Glenn ang bintana sa kwarto. Sakto namang kaya itong mabuksan. Pagkabukas ng bintana, walang pagdadalawang isip na tumakas ang magkakaibigan. Mabilis silang pumunta ng sasakyan. Sa pagkakataong ito, inaasahan na ni Glenn na palyado ang kotse. Janice, halika. Tulungan mo kong itulak ang sasakyan. Gino, bilisan mo ang pagpapaandar habang hindi pa tayo nabubuko. Wika ni Glenn. Mabilis na sumakay si Gino at Ingrid. Habang si Glenn at Janice naman itinulak na ang sasakyan. Hindi nagtagal. Umandar na ito at saktong pagkasakay ng dalawa. Biglang sumigaw si Tia Pasita. Galit itong kinakalampag ang kwarto at pagliko ng sasakyan. Tiyempong nakasilip ito sa bukas na bintana. Nakita nila kung paanong nagpalit ng anyo ang tiyahin. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Gino. Pinaharurot na ang sasakyan. Habang sa likuran naman nila ay naroon ang dalawang nilalang. Patuloy silang hinahabol. Ang malas naman. Puro na lang aswang yung nakakaharap natin ah. Hindi na talaga ako babalik dito kapag nakaligtas tayo. Wika ni Glenn. Mabuti na lamang. Maagang nakatunog ang magkaibigan. Kung hindi nila nakitang sugatan si Tio Conrado, matagal na silang naging pagkain ng mag-asawa. Kaya pala walang bawang o asin sa kusina. Ang buong akala nila ay naubusan lang. Kaya simula ng araw na yon, natuto na ang magkakaibigan na alamin ang pupuntahan at kilalanin ang mga tutuluyang tao. Lumalabas pala na hindi din alam ng umampon kay Ingrid na pumunta sila doon. Kaya pala mahigpit itong pinagbili na wag pupunta sa lugar. Hanggang sa nakauwi ng ligtas ang apat. Nang ipaalam nila ito sa mga magulang, kagad silang dinala sa albularyo para makasigurado kung sakaling may inihalo sa mga kinain nila. Sa kabutihang palad, normal na karne lamang ang inihain sa kanila. Dagdag pa ng albularyo, tila binubusog lamang sila para mas malusog ang mga karneng kakainin ng mga aswang. Magpasa hanggang ngayon, nakaukit na sa kanilang isipan ang masalimuot na karanasang dinanas sa piling ng mga aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.